mga reaction ng mga hindot. Pinuna ng ilang kongresista ang timing ng anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa presidential race sa 2028. Para sa detalye, may Express report si Marian Enriquez. Marian, kahit nga itong mga nagko-cover pala sa OVP, kinagulat yung announcement ni VP today. So ano ang sinabi ng mga kongresista dyan tungkol sa timing nga? Rules, pawang pananakot at kalkulado ang timing. Yan ang banat ng Makabayan Bloc matapos ngang i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Pinuna ni AXI Church Party List Representative Antonio Tino ang timing ni VP Sara. Bakit parang sakto raw ito bago talakayin ng Kamara ang nakahaing mga impeachment complaint laban sa kanya? Matatandaan din na sinabi noon ng Vice na sa third quarter pa ng 2026 siya mag-a-announce sa kanyang plano sa 2028. Tingin tuloy nila Tino, paninindak ang ginagawa ng Vice sa Bakit mga kaya paninindak? planong suportahan ang kanyang impeachment. Diit din ng Makabayan Bloc, huwag na raw magpabudol sa mga gimmick ng mga Duterte. Dapat sagutin na lang daw ng Vice kung paano niya winaldas umano ang nasa 612 million pesos na pondo ng taong bayan. Narito ang pahayag ni AXI Church Party List Representative Antonio Tino at Kabataan Party List Representative Rene Co. Well, malinaw na kalkulado yung timing ng announcement bago isa lang at lumarga yung impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. No, siguro tingin niya, matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil patakbo siyang presidente. Pero makikita natin na dahil napakatibay ng batayan sa kanyang impeachment, hindi ubra yung ganyang mga gimmick. Bakit kaya matatakot? Anong tanga-tanga naman ito? Sorry ba't matatakot? Dapat nga nilang mas lalong i-impeach Di ba? Alam natin na si VP Sara Duterte sa Serbia yung pinakamataas. As in yung mga nasa baba, olat. So ngayon na nag-announce na siyang presidente, natatakbo siyang presidente, ang talagang last resort nila, i-impeach siya para hindi makatakbo, ma-disqualify. Ang labo naman ng analyzation mo, basta ka lang makapagsalita dyan. At malalantad muli ang kabulukan sa ginawa niya sa confidential funds. This is a distraction. Providing intention Confidential funds, sinagot na nga ng COA. Ang tanga-tanga nyo talaga. na may higher ambitions si VP Sara Duterte. At this point in time, hindi ito ang tanong na dapat sinasagot ni VP Sara Duterte. No, ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan? Paano ito ibabalik at paano po kayo mananagot? Bakit? Kung pag-announce niya pa, kung sakasakali, ibig sabihin nun, hindi siya pwedeng i-impeach. Ano ba naman katangahan yun? Sa kabinete. Kahit At laman alam sa ko na, kanilang impeachment complaint laban sa Vice. Kumpiyansa sila na matutuloy hanggang impeachment trial ang reklamo laban kay VP Sara. Tingnan mo, baluktot ng mga pag-iisip nito mga to, no? Sigurado daw sila, kumpiyansa silang matutuloy yung impeachment. Oo. Yun naman pala asan ang pananakot dun? Bakit matatakot? Mas magkakaroon nga ng motibasyon kung ako yung kalaban, kunwari, ako yung kalaban ni VP Sara Duterte, ay tangina, nag-announce na. Maglalabas pa ako lalo ng pera. Para ibigay sa mga congressman, impeach nyo to sa mga senador, impeach nyo to. Kasi alam na nila yung next move. Sa katunayan, yung ginawa ni VP Sara Duterte, kung titingnan mo yung strategy na yon, medyo hindi siya conventional. Hindi siya pangkaraniwang strategy. Bakit? Hindi mo dapat talaga sabihin yung plano mo Kahit sa amunting ng motivational book, business book, you never tell your plans. Kasi diyan kayayariin ang kalaban sa plano mo. Ngayon sinabi mo na. Talagang they will use all the resources para ma-impeach si VP Sara Duterte, at kung hindi man siya ma-impeach, may gagawin masama sa kanya.
Nag-ano siya dito, nagbukas siya ng defenses niya dito. Delicates yung ginawa ni VP Sara Duterte. Kaya lang matapang talaga yung Ali. Maano talaga, iba talaga ang level ng katapangan niya. Di ba? Kaya alam mo, sablay itong mga itong mga makakaliwa na to. Narito ang pahayag ni Gabriela Party List Representative Sara Elago. Yan talaga dito sa mga miyembro ng Kongreso na ipakita nila yung kanilang pagiging tapat dun sa sinumpaang tungkulin na magsilbi sa interes ng taong bayan at hindi yung mga pansariling interes. Ruth, sa ngayon ay inaabangan pa natin kung kailan nga isasalang sa order of business at iwe-refer sa House Committee on Justice ang 3 impeachment complaints laban kay VP Sara. Hanggat hindi pa ito nare-refer ay maaari pang mag-file ng reklamo laban sa vice. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe. Ayan alinaw po niya mga kababayan. So sana po ay mas maintindihan pa po natin ang nangyayari. Ito pa. Inanunsyo na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtakbo. Sorry, hindi pala. Ito pala. Naghahanda na rin ang mga miyembro ng United Opposition kung sinong ipangtatapat na standard bearer kay VP Sara Duterte. At para sa detalye mula sa Senado, nasa linya po ng telepono si Mean Los Baños. Mean, may epekto ba itong pag-anunsyo ngayon ni VP Sara sa pagpili ng oposisyon sa kanilang manok para sa 2028? Yes, sir. Nakatutok na raw ang mga miyembro ng United Opposition sa pagpili ng kanilang mamanukin sa 2028 presidential elections. Pero hindi raw nababago ang kanilang timeline sa pag-anunsyo ng kanilang mga kandidato na posible daw nilang gawin sa katapusan ng taon o sa unang mga buwan ng 2027. Yan ay kahit pa nag-anunsyo na si Vice President Sara Duterte na tatakbo siyang Pangulo. Sabi ni Hontiveros, may free will o kalayaan naman ang sino mang mag-aanunsyo sa kanilang pagkandidato. At ang free will na ito ay kanila na rin ginagamit dahil nasa proseso na rin sila na pagtatakda ng sariling timeline bago i-anunsyo ang mapipili nilang tatakbong Pangulo. Sa ngayon, patuloy ang pag-uusap sa mga qualifications na kanilang hinahanap. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. That you will announce by end of the year or first quarter of 2027. Tama po ba? Yun yung task that we have set ourselves. And qualifications are what, ma'am? Well, actually not qualifications per se pa, but yung nabanggit ko dating common values na nahanap namin sa aming hanay, no? Yung pagnanais para sa anti-corruption and good governance, yung pag-grow. Halatang kinakabahan na si ate. Yung pangarap niya, ambisyon niya mula noon pa. Yung ambisyon niya mula noon pa ay mukhang hindi na matutupad. Mukhang sasabit na yung kanyang ambisyon. Panay tayo dyan. At pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa sa ating divided at polarized na lipunan, of course, pambansang soberanya. Ruth, natanong din si Senator Hontiveros sobre sa nakaumang na impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Paano raw ba nila ito tatratuhin sa Senado? Ngayong maaring isa o ilan sa kanila ay makalaban si VP Sara sa pagtakbo sa 2028 presidential elections. Sabi ni Hontiveros, gagawin nila ang kanilang trabaho bilang senator judges. Magdedesisyon at boboto sila ng aayon sa ebidensya. Narito ang kanyang pahayag. Usapin yan ng demand for accountability ng ating mga kababayan na answerable lahat kami na nagtatrabaho sa gobyerno. So ako, Wala ka na. Huwag ka na marami sinasabi. Kinakabahan na kayo. Kinakabahan na ang lahat ng mga makakalaban ni VP Sara Duterte. Baka nga iba, hindi na talaga tumakbo dahil sayang lang, ubus pera lang, mapapagod lang sila. Ay nako, kawawa naman kayo, no? Kawawa naman kayo. Pinangarap nyo talaga yan maging presidente pero walang nangyari. Ay, how sad. Sad life.